Hi there! I am Caesar. Welcome to my channel. Tara! Let me be your boo, the one you talk to, the one you keep on calling your baby. Let me be your one, the one you can trust, the one you won't take home to your mama. Hi there guys! I am Caesar. Welcome back to my channel. After ng long hours drive from Manila to Botolan kahapon, nagpahinga lang kami magdamag. Kaya naman today, Biyernes Santo, pupunta kami ng iba para mamalengke. Since Biyernes Santo ngayon, bawal ang karne. Kaya naman mamamalengke kami ng fresh na isda sa iba public market. Mas marami kasi yung selection ng isda dito sa iba public market compared dun sa pamilihang bayan ng Botolan. Pero fresh din naman yung mga isda na naroon. So hinayaan ko sila doon yung mamili ng isda na gusto nilang kainin for lunch. Kaya naman, ako nag-video lang sa paligid. Kitang-kita yung mga fresh na isda. Mga kakahuli lang siguro nito kagabi or kaninang umaga. And dinadala kaagad dito sa pamilihang bayan ng iba. After naming mamalengke at magluto, dumalaw kami sa pinsan ko dito sa New Taugtog Resettlement Area. Meron siyang maliit na farm dito kung saan marami siyang tanim na gulay, mga punong kahoy, mga fruit-bearing trees din, and maliit na bukid din. Nakakatuwa kasi at saka napaka-presko dito sa bukid ng pinsan ko. Nakakatuwa at nakakamangha yung kung paano niya inorganize yung mga pananim niya. Ngayon, naka-solar na rin yung patubig niya, kaya mas nakakatipid na siya sa kuryente. And marami pang mga gulay dito. Kaso tanghali na kaya wala na yung ani. So, every morning may panibago silang ani na binibenta naman sa community. Kaya naman, basta may pagkakataon and hindi busy yung pinsan ko, kaya try ko siyang dalawin dito sa may bukid niya. Kasi nakaka-refresh talaga dito. Sariwa yung hangin and meron siyang kubo kung saan masarap tumambay talaga. After nga namin dito sa Relands Eye Farm, nananghalian muna kami sa bahay. Then, after lunch, umikot muna kami sa iba, naghanap ng halo-halo. Kaso, sarado yung sanasabi nila na masarap na halo-halo since it's Biyernes Santo. Kaya naman, napadpad kami dito sa may bandang Bangkal River. Meron kasing kainan dito. Then, pwede ka mag-rent ng kubo na naka-float. 300 pesos per hour pero hindi na kami nag-rent. Then, chinek na lang namin yung menu nila. Kaso since wala kami nagustuhan kainin that time, since busog ka pa kami, umikot na lang muna kami papuntang Danak Bunga. Kapansin-pansin na rin na medyo makulimlim yung clouds during this time. Kaya naman nag-decide na rin kaming uwi. Yung dinaanan namin is hindi yung usual route, kaya dumaan kami dito sa may bandang Danak Bunga. And doon na nga kami inabutan ng malakas na ulan. Akala namin hindi na matutuloy yung procession sa afternoon. So, pag uwi naman namin tumila ang ulan, then doon na kami sa bahay naghanap ng halo-halo. Meron naman palang nagdibenta malapit sa bahay namin. Nakalain mo yun, dumayo pa kami, tapos dito lang din naman kami kakain ng halo-halo. Pagdating nga ng hapon, nag-start na yung procession during Biyernes Santo. So, tatlong religious group or tatlong religions yung usual na nagpo-procession. Magmula sa simbahan sa bayan, papunta dito sa amin, pabalik sa simbahan. And yung una is yung Crusaders, then sinundan siya ng Aglipay, and then last naman yung Catholic. Hindi ko na masyadong na record dun sa Catholic kasi nakalimutan ko palang i-charge yung action camera ko. So hanggang Aglipay lang yung nai-record ko. Sayang nga kasi magaganda yung float nung nasa Catholic Church. Pero okay naman, nakita ko pa rin kahit pa paano. Ang mahalaga dun is yung naranasan ko ulit, yung ginagawa namin nung kabataan namin. Ngayon nga lang, hindi na kami nakikiprosesyon, nanonood na lang kami sa tapat ng bahay namin. Kasi umaabot na siya dito. Ang kabataan ko kasi hindi umaabot dito yan sa may bandang triangle. Doon lang mismo siya sa mismong bayan. Kaya karamihan ng taga dito sa amin sa kalapit na barangay
pumupunta pa talaga ng bayan para manood ng prosesyon. Kamangha-mangha din kung papaano maghanda ang mga kamarero sa bawat poon na inaalagaan nila. Makikita mo ang engrande niya, mga pabulaklak, pailaw, at damit ng mga bawat santong kanilang inaalagaan. Mas marami na ngayon yung mga santo na pinoprosesyon. Hindi katulad dati, konti lang talaga. Kaya naman mas mahaba yung prosesyon ngayon ng bawat religion. Kaya tara, samahan niyo ako ngayon, panoorin natin ang prosesyon na nagaganap dito sa bayan namin. Na kung saan, pinapakita nito yung mga nangyari nung panahon nung during Jesus Passion hanggang sa kamatayan niya. Wala pa po. Di? 50-50 yan, buhay at ano eh. Naglibay. Lang sila. Grabe nga.
Okay guys, hanggang dito na lang muna. Salamat for watching. Hanggang sa muli. Don't forget nga pala to like, subscribe, and share my videos. And click on the notification bell button. Thank you. Thank you for watching guys. I am Caesar. Don't forget to like, subscribe, share, and click on the bell button.